Dagdag gastos po para sa mga bagong immigrant. Magtataas ng singil ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada para sa mga gustong maging permanent resident sa bansa. Ayon sa isang kababayan, bahagi lang ito ng mga hamon sa piniling Buhay Canada. May report si Paula Saraza. Hindi lamang po sa grocery store may inflation, pati po sa mga immigration fees meron na rin po. Simula April 30, mas mataas na fees ang haharapin ng mga magsusumite ng kanilang permanent residency application. The last one was 2 years ago and yung mga naapektuhan noon ay karamihan ng mga economic permanent residence applications. So yung mga nag-a-apply for permanent residence through sponsorships through the family, hindi sila naapektuhan. But now it's across the board. Ito na ang ikalawang beses na nagpatupad ng pagtaas sa fees ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Pero hindi tulad noong 2022, mahigit 10% ang itinaas sa kailangang bayaran ng mga PR applicants at halos lahat ng PR programs magtataas ng presyo. Mula $850, $950 na ang fee ng mga principal applicant, asawa o partner na nasa ilalim ng karamihang economic PR programs. Mahigit $60 naman ang itinaas sa fees ng mga principal applicant sa ilalim ng caregiver pilot programs. Ayon sa ahensya, ang pagtaas ng fees batay sa kasalukuyang Consumer Price Index sa Canada. Federal skilled worker, for example, yun ang mga malalaking inakyat. Halimbawa, ang principal applicant ay 850 plus right of permanent residence fee of 515. Ngayon ay tumaas na siya sa 950 for the actual application fee plus the right of permanent residence to 575. So normally it would have been around 1,300. So we are now seeing an increase of almost 1,500 na. I've been eyeing on Ontario Immigration Nominee Program or OINP. Bagamat wala pang isang taon nang maaprubahan ng 3 years post-graduation work permit ng dating international student na si Pauline Cordon, pinaghahandaan na niya ang mga posibleng kakailanganin para makapag-apply ng permanent residency. Preparation ko for PR would be taking the IELTS or CELSIP. As far as I know kasi may expiration yan. So I'm planning to take it mid this year or maybe early next year. West accreditation and maybe learn French para tumaas yung score. Mabigat man sa bulsa, kakayanin daw kung para naman sa kinabukasang nais sa Canada. Ginusto kong magpunta dito. So I have to find ways to make sure that I can achieve my end goal or the dream that I wanted to achieve. Para naman sa mga kumpleto at handa na ang dokumento para sa PR application, payo ni Dangzalan, huwag nang paabutin pa ng susunod na buwan kung kailan mas mataas na ang singil sa immigration fees. Kung nasa 90-95% na kayo ng inyong application, final stretch, kaya nyong habulin na maisubmit ito in the next 2 weeks, I encourage you to do so para matake advantage niyo yung mas mababang rate. Ngayon, hindi naman ito dapat excuse sa pag-submit ng incomplete application. Remember, incomplete applications are returned. So in the end, madedelay lang kayo. Ang isinaad na bagong fees ipatutupad mula April 30, 2024 hanggang March 2026. Paula Saraza, Omni News, Toronto.